moments later. Good morning guys. Magandang araw sa inyo. So, magagawa lang ako ngayon ng short vlog kasi marami po kasi nagme-message sa akin na bakit daw hindi na po ako gumagawa ng vlog ko ngayon, hindi na daw ako nag-update sa aking YouTube channel. Sa katunayan guys, totoo po, ang tagal-tagal ko na rin hindi gumagawa ng vlog sa YouTube channel ko. Kung mayroon man is ilang clip lang o konting minuto lang kasi busy na po ako ngayon sa aking buhay bilang open work permit or PGWP, postgraduate working permit po tayo ngayon since tapos na nga ako sa pag-aaral, tapos nagwo-work na po ako ngayon kung ano man yung natapos kong program. Sa awa ng Diyos, nagagamit ko ngayon. So ano pong tatapikin po natin ngayon guys? Siyempre kung ano yung mga latest na news at mga some changes ng RRCC regarding sa international student. So, tapos ang pangalawang tatalakayin po natin ngayon is yung mga katanungan ng mga YouTube subscriber ko po regarding sa international student. And then yung pangatlo, syempre yung mga daily life po namin dito sa Canada as pwede kong sabihin na temporary residence pa kami dito, though I'm holding postgraduate working permit, tapos yung asawa ko is open work permit. Pero we're working for our PR na lang. So gagawa ako po ng vlog niyan regarding sa PR pathway sa tamang panahon. So ngayon, iba yung tatalakayin po natin. So ayan, inayos ko lang yung camera kasi wala akong tripod na dala, kaya nilagay ko na lang dyan sa headboard ng sasakyan. So doon muna tayo guys sa changes ng RRCC regarding sa international student. So sa pagkakaalam ko guys, hindi po ako masyadong pero sa pagkakaalam ko, patindi ng patindi ngayon yung mga requirements at mga mga requirements nila tungkol sa pag-a-apply ng international student, kung ilan yung oras sila pwedeng magtrabaho while they are studying. Kasi sa amin guys, uulitin ko lang din ulit, pumunta kami dito sa Canada, ako pala nung una 2021. So yung that time COVID time yon. So ang dami rin restriction, ang dami rin hindi pwedeng gawin, pero hindi katindi ngayon ang changes regarding sa international student. So napaka lungkot, lalo sa mga nagbabalak mag-aral dito sa Canada, nagbabalak dalhin yung pamilya nila, anak, asawa. Napakahirap kasi kung sa ngayon siguro kung nagbabalak ka mag-aral dito sa Canada, kung hindi doctorate or masteral yung open work permit, tama ba? Hindi mo agad madadala. Unlike nung sa time ko 2021, hindi nila tinitignan kung anong natapos ang asawa mo ng open work permit mo. So yun yung pinagkaiba. And then sa ngayon, kailangan dapat after ng study mo, kung ano yung program na natapos mo after ng study mo, kailangan yun din yung gagamitin mong job para makakuha ka or mabigyan ka ng postgraduate working permit. Hindi tulad dun sa time ko, sa awa ng Diyos, 2023 ako natapos. Nag-graduate po ako ng culinary arts, first program ko po yun. Nag-ship po ako noon. Tapos pangalawang program ko is healthcare. So luckily, yung healthcare is my pathway road to PR. At ang maganda doon is
walang score, walang required score para ma-nominate ka as BCPNP. So yun yung maganda rin sa pagkuha ng healthcare program. Pero ngayon, kung nagbabalak kang mag-change ng program mo, kung ano yung program mo ngayon tapos going to turn to healthcare, napakahirap na ngayon makakuha ng slot. Hindi ko sure dito sa Northern Lights College kung a-allowdan ka pa as international student, mag-changes ka or swap ka ng ibang program. Kasi sa ngayon din, ang dami-daming kumukuha din ng mga healthcare program ng mga domestic, yung mga PR na dito, mga Canadian citizen na dito, mga lokal, yun yung mga kinukuha nila dito. So kung international student ka at nag-change yung mind mo dahil yun ang alam mo na ISIS, road to PR, yun yung mahirap na gawin din kasi unang-una ang gagawin mo doon, kumuha ka ng slot para sigurado kung makakuha ka ng slot na mag-aral ka ng healthcare dito sa Northern Lights College. Kasi sa pagkakaalam ko, may mga kakilala ako na gusto mag-shift pupuntang healthcare last year. Yung mga iba hindi nakapasok, hindi nakakuha ng slot kasi naghihigpit din ng school. Syempre, kung lahat ng international student, yung dating program nila hindi nila kukunin at magsiship sa healthcare, ano nang tuturuan ng mga estudyante? Ano nang tuturuan ng mga instructor? Diba? So, kung nandun na lahat sila sa healthcare, so, yun, mawawalan din ng trabaho, mawawalan ng tuturuan ng mga iba instructor ng business management or diba? Yun. So yung pangalawa guys, sasagutin ko kung ano man yung natandaan ko na mga katanungan na nagko-comment doon sa YouTube channel ko. Kung ano yung pathway na ginawa ko papunta dito sa Canada. So ulitin ko ulit sa mga bago sa YouTube channel ko na hindi nyo pa alam or wala pa po kayong idea kung paano ako nakarating dito sa Canada. Pumunta ako dito as international student. Nag-apply po ako ng student visa. Tapos yung time na yon, 2021, pwede ko pang madala ang aking asawa at anak na walang masyadong kailangan sa open work permit o sa asawa. Wala pang masyadong criteria o requirements. Pero sa ngayon, ang daming restriction, ang daming kailangan i-settle para i-consider. So, and then pangalawa, ang una-una kong kinuha is business management. So, yung time na yon, kukunti pa ang kumukuha ng healthcare. So, allowed pa kami or ang dali naming nakukuha ng slot ng nag-ship kami ng business management turn to culinary muna tapos healthcare. Pero sa ngayon, napakahirap na. So yung mga business management dyan or ibang course dyan na hindi related sa medical course, kung nagbabalak po kayong mag-change or mag-shift ng another program ng medical field, magtanong-tanong muna kayo. Punta kayo doon sa registrar o magtanong kayo kung may mga kayo yung related sa school, ganon. Magtanong muna kayo bago kayo mag-change ng program. Kasi ang hirap mag-change ng program, mag-a-apply kayo changing program, tapos yung program na gusto nyo is walang slot o mahirap makapasok. So yun din yung isang i-consider nyo. Then yung pangalawa, yung i-change mo ba na program, ano bang magandang maidudulot sa inyo after your schooling, after your study. Yun yung i-consider nyo din guys. Kasi may mga iba kasi pumunta kasi yun yung program na binigay ng agency sa kanila, yun yung tapos after mahirapan na kung anong pathway na gagawin para madaling ma-PR. So ayun, ang daming kailangan i-consider bago pumili ng program. Kaya napaka swerte po natin dahil yung time natin is
madali pang mag-change ng program. So ngayon, sinasabi ko sa inyo guys, napakahirap na mag-change ng mag-swap or mag-switch ng another program. So ayun, then dito sa Canada, may nagtanong din kung paano ba daw buhay dito sa Canada. Mahirap ba or madali? Syempre dito sa Canada guys, hindi ko masasabing madali. Kasi lahat dito guys, nagtatrabaho. Lahat dito is kailangan mong kumayod. Kasi maraming bayarin. Depende naman sa'yo yun kung ano. Pero sinasabi ko, syempre may bayarin kasi wala pa tayong sariling bahay. Nagbabayad tayo ng bahay. Pagkain po natin. Insurance ng sasakyan. Ang insurance ng sasakyan dito is monthly. Hindi tulad sa Pilipinas na ang insurance ng sasakyan is yearly. Tama dito? Yearly ang bayadan ng insurance ng sasakyan. Dito sa Canada, ang insurance ng sasakyan is every month. Tapos kung mayroon kang bagong sasakyan or mayroon kang slightly used na sasakyan, depende sa yun kung bi-weekly mo kinuhang bayarin or 1 month to pay. So yan yung mga sinasabi kong may mga bayarin. Walang tao dito guys na namumuhay na walang binabayaran monthly. Mostly dito guys, namumuhay ng may binabayad. Especially kung kukuha ka ng bahay. Depende yan kung magkano ang amount yung bahay. Mas lalo kang magpupursige magtrabaho na magtrabaho dahil yung bahay mo is kailangan mong bayadan. Tapos parang kami, sasakyan. So yun din yung kinukonsider namin, kailangan kong magtrabaho dahil kailangan kong magbayad ng sasakyan. Ganon. So yan yung sinasabi kong dito magtatrabaho ka kailangan dahil may mga bayarin. Parang ganun din sa Pilipinas, ang lang pinagkaiba, hindi ka nagbabayad ng mortgage, hindi ka nagbabayad ng renta ng bahay dahil meron na kayong sariling bahay. So, tapos dito rin sa Canada din guys, parang ngayon mamamasyal po kami, punta kami ng Costco. Ang Costco dito is from Port St. John, daan ka ng Dawson Creek, tapos Dawson Creek going to Grand Prairie. Doon yung Costco sa Grand Prairie, Alberta na po yun. Yun lang din po yung namin, yung pagpasyal po namin. Punta kami sa labas, kakain kami sa labas, or kung gusto namin mamili ng mga fresh na seafood o fresh na mga karne o mga karning sa Costco po kami talaga bumibili. Dahil sa Costco po is fresh po yung mga binibenta po nila na doon, lalo sa mga karne tsaka yung hipon, fresh po. Kasi dito mostly sa dito kasi frozen na, kahit yung mga hipon frozen. So gusto namin yung fresh, so pupunta kami sa Costco para makabili kami ng fresh na hipon, fresh na isda, karne, baboy, ganon. So yun lang po yung namin, pag day off po yun, pag day off doon kami papasyal po kami doon. Tapos kain sa labas, ganon. Tapos after 2 days o after 1 day, balik na naman ako ulit sa trabaho. So ganon po yung buhay namin sa Canada. Ayun. So tatanungin po natin yung open work permit po natin kung anong masasabi niya sa bagong rules ng Canada. So habang nagdadrive po siya, tanungin lang natin. Pwede naman siya magsalita habang nagdadrive. Daddy, anong comment mo sa bagong rules ngayon sa Canada sa mga international student? Kailangan na ngayon ng IELTS. Ay, oo, yun din yan guys. Hindi. Kailangan ng IELTS or CLB5, ganon, bago ka mag-apply ng postgraduate working permit. Pagtapos ka na nag-aral, apply ka na agad ng IELTS, CLB 7 band score or CLB 5 bago ka mag-apply ng postgraduate working permit. Sa time po namin, nag-apply po ako ng postgraduate working permit
hindi po yan ni-require. Sa mga Pilipino, walang problema yan. Ang problema mo, ibang lahi. Mga tulad ng mga Indian, may mga Sri Lanka dito, Nepal. Sa mga Pilipino, hindi masyadong problema. Problema sa mga Indian kasi napakarami ng mga Indian dito. So, andito na tayo guys sa Dawson Creek. Yun nga sabi ko kanina, from Port St. John, tapos Dawson Creek, tapos Dawson Creek to Grand Prairie. So, ito yung Dawson Creek. Ayan, sa mga nagbabalak mag-aral dito sa Dawson Creek, Northern Lights College. Ayan, yung mga dahon is yellow na dahil fall na. Tapos after ng fall, winter. Get us to 4K subscribers. What's that? Get us to 4K subscribers. Pinelsi. What do you want to say? Huh? What do you want to say? I already told you. What do you want? You already told. I already told you guys to 4K subscribers. Kailangan daw niya ng 4,000 subscribers, guys. Kasi siya yung nagbabantay doon sa YouTube channel natin. So, tinitignan niya yung mga subscriber kung may dumadagdag or ano. So, ayan guys, yung anak ko na nagsasabi daw, more subscriber daw, another 4,000 subscriber.